Sa oras na ito, dadako tayo sa huling leksyon sa Piling Larang. Tatalakayin natin kung ano ang isang panukalang proyekto. Isang magandang araw sa inyong lahat. Ako si Binibining Laverne T. Canoy, 17 taong gulang, na kumukuha ng strand na Humanities and Social Science at nakatira sa Purok 2, San Francisco, Santa Catalina, Negros Oriental. May ideya ba kayo kung ano nga ba ang panukalang proyekto? Kung ganon, halina't makinig at ihanda ang inyong mga kwaderno. Ngunit, bago tayo magsimula sa diskusyon, subukin muna natin ang inyong mga isipan sa aming pampasiglang gawain. Bibigyan lamang kayo ng ilang segundo upang sagutin ito. At maaari niyo itong i-pause upang mas mapahusay ang inyong mga kasagutan. Ang panukalang proyekto ay isang dokumento na ginagamit upang kumbinsihin ng isang sponsor. Ito rin ay isang paraan upang makita ang detalyadong pagtatalakay ng dahilan at pangangailangan sa proyekto, panahon sa pagsasagawa ng proyekto at kakailanganing resources. May mga bahagi ng panukalang proyekto. Una, panimula. Inilalahad ang dahilan kung bakit nais isagawa ang proyekto. Ipinapakita rin dito ang suliranin na nais tugunan at ang kahalagahan ng proyekto para sa mga benepisyaryo. Pangalawa, katawan. Dito makikita ang detalyadong plano ng proyekto. Kasama na rito ang layunin ng proyekto, mga hakbang o aktibidad na isasagawa, mga taong kalahok, panahon ng pagsasagawa at budget o gastusin. Pangatlo, konklusyon. Buod ng kabuuang proyekto. Inuulit dito ang kahalagahan ng proyekto at hinihikayat ang pagsuporta o pag-aproba ng mga kinauukulan. Ako nga po pala si Binibining Scarlett Paltingka, 17 taong gulang, na kumukuha ng strand na Humanities and Social Sciences. Ako ay nakatira sa Purok 3, San Francisco, Santa Catalina, Negros Oriental. Espesipikong laman ng panukalang proyekto. Una, pamagat. Maikling pahayag na nagpapakita ng layunin o focus ng proyekto. Dapat nitong maging malinaw, tiyak at kaakit-akit upang madaling maunawaan ng mga mambabasa kung tungkol saan ang proyekto. Halimbawa, linis barangay, isang malinis at ligtas na komunidad. Pangalawa, proponent ng proyekto ay ang tao o grupo na nagpanukala o nagbuo ng proyekto. Sila ang responsable sa pagpaplano, paghahanda ng panukala at pagmumuno sa pagpapatupad ng proyekto kapag ito ay naaprubahan. Halimbawa, SK Chairperson Juan de la Cruz. At ako naman si Roxanne Kalupugan, 17 taong gulang at nakatira sa Hinglas, San Francisco, Santa Catalina, Negros Oriental. Pangatlo, kategorya ng proyekto. Ito ay tumutukoy sa uri o tema ng panukalang proyekto batay sa layunin at saklaw nito. Nakakatulong ito upang mapadaling matukoy kung anong klaseng issue o pangangailangan ang tinutugunan ng proyekto.
Halimbawa lamang nito ay linis barangay, pangkalikasan, at feeding program pangkalusugan. Pang-apat, PETSA. Ito ay tumutukoy sa tiyak na araw o panahon kung kailan ipapadala ang panukala o kailan isasagawa ang proyekto. Mahalaga ito upang malaman kung kailan sisimulan at tatapusin ang proyekto. Magandang umaga sa ating lahat. Ako po si Julian Balukan, 17 taon. Kumukuha sa strand na Humanities and Social Science. Ako po ay nakatira sa Puro 4, San Francisco, Santa Catarina, Negros Oriental. Panglima, rational. Ilalahad ang mga dahilan, pangangailangan at kahalagahan ng proyekto. Ipinapakita rito kung ano ang problema ang pinatulungan, bakit ito mahalaga, at paano makatutulong ang proyekto sa komunidad o target na grupo. Halimbawa, marami sa ating komunidad ang hindi sumusunod sa tamang pagtatapon ng basura, kaya nagiging sanhi ito ng pagbaha at pagkalat ng sakit. Pamamagitan ng proyektong Linis Barangay, layunin namin mapapanatili ang kalinisan at maitaguyod ang kalusugan ng mga residente. Mahalaga ito upang magkaroon tayo ng mas maligtas at maayos na pamayanan. Pang-anim, deskripsyon ng proyekto. Kabuuang nilalaman ng proyekto. Maikling paglalahad kung ano ang proyekto, saan ito gagawin, sino ang magbinabang, at ano ang inaasahang resulta. Halimbawa, ang Linis Barangay ay isang clean-up drive o pangkakalikasan. Ang Linis Barangay ay isang clean-up drive o pangkalikasan na isasagawa sa iba't ibang bahagi ng barangay upang mapanatili ang kalinisan at maiwasan ang pagkalat ng sakit. Lalamukan ito ng mga kabataan, barangay officials, residente at mga voluntaryo. Layunin ng proyekto ito na itaguyod ang kalusugan, disiplina at malasakit sa kapaligiran. Itinyaw mga Christian Juan Bertoses, 17 taong gulang, Strand Humanities and Social Sciences, address Puro 3, San Francisco, Santa Catarina, Negros Oriental. Budget. Tumutukoy sa kabuuan halaga ng pera na kailangan upang sa katuparan ng proyekto. Dito ay lahat kung saan gagamitin ang pundo, gaano kalaki ang bawat gastusin, at kung paano ito pahatiin ayon sa mga kagamitan, pagkain at iba pang pangangailangan. Layunin ng budget, maging basihan sa paghingi ng pundo mula sa kinauukulan. Mahalo, pakinabang. Tumutukoy sa mga positibong epekto o benepisyo na may dulot ng proyekto sa mga taong kalahok o sa buong komunidad. Ipinapakita rito kung paano kakatulong ang proyekto sa kalikasan, kalusugan, kabuuan o kabuuang kaayusan ng pamamayanan. Layunin ng pakinabang. Ibigay ang inaasahang magandang epekto o ipakita ang halaga ng proyekto. Ako po si Ginoong Abdul Nasser, 17 taong gulang, at ako po ay nakatira sa Latang Malud, Santa Catarina, Negros Oriental. At kasalukuyang kumukuha ng estratehiya na Humanities at Social Sciences. Ilan pang tips sa pagsulat ng panukalang kwento. Una, alamin ang mga bagay na nakakapagkukumbinsi sa nilalapitang opisina o ahensya sa pag-aaproba ng panukalang proyekto. Pangalawa, bigyan diin ang pakinabang na nabibigay ng panukalang kwento. Mahihirapang tumanggi ang nilalapitang opisina o ahensya kung nakita nila na malaki ang matutulong ito sa individual o grupong target ng proyekto. Pangatlo, tiyaking malinaw, makatotohanan at makatwiran ang budget sa paggawa ng panukalang kwento. Pang-apat,
Aalahanin na nakaapekto ang paraan ng pagsulat sa pag-aaproba ng panukalang proyekto. Gumamit ng mga simpleng salita at pangungusap at iwasang maging malito. Hindi nakakatutulong ang higit na 10 pahina ng panukalang proyekto. Sa pagtatapos ng aming talakayan, nais ko sanang itanong, may natutunan ba kayo sa aming ibinahagi? Kung ganon, sa iyong palagay, bakit mahalagang marunong gumawa ng panukalang proyekto? Paano makakatulong ang isang simpleng proyekto sa iyong barangay o paaralan? Magaling! Tunay nga na madami kayong natutunan sa aming diskusyon. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa susunod nating diskusyon. Paalam!